Attorney, mahigit 20 taon na kaming nakatira sa tabi ng ilog. Kami na ba ang may-ari ng lupang yon? Hindi, at ito ang madalas na hindi alam ng marami. Sa batas, may tinatawag na river easement. Ito ang bahagi ng lupa sa tabi ng ilog na nakalaan para sa pampublikong gamit tulad ng pagdaan ng tao, maintenance ng ilog at flood control. Kaya kahit dekada ka na nakatira ron, hindi ibig sabihin naging sayo na ang lupa. Paano kung ako ang nagtayo ng bahay? Ang bahay ay maaaring sayo, pero hindi ibig sabihin na sayo na rin ang lupang kinatatayuan nito. Dahil ang river easement ay hindi para sa pribadong pag-aari o permanenteng paninirahan, maaari kang paalisin kung kailangan ng lugar para sa pagpapatupad ng batas, flood control, at iba pang proyekto para sa kapakanan ng publiko. Ito ang twist. Maraming tao ang nagsasabi, bahay ko yan. Pero ang mas mahalagang tanong sa batas ay, may karapatan ka bang manatili sa lupang kinatatayuan ng bahay mo? Magkaiba ang pagmamay-ari ng bahay at ang karapatang manatili sa lupa. At tandaan mo ito, hindi lahat ng bahay na may sariling metro ng kuryente tubig ay nakatayo sa lupang pwedeng angkinin. Minsan ang bahay ay sayo, pero ang pwesto nito hindi. Kaya bago ka bumili at magpatayo ng bahay sa tabi ng ilog, alamin muna kung nasa river easement ba ito. Kaya't bago maksyon, lagi mo na pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng legal advice na wala lukuhan.